Dear Star Buzzers, ako po si Miko, edad 24, single, may pitit na pangangatawan at katamtamang kaputian. Sa ngayon ay wala po akong trabaho at kasalukuyang nakikitira sa aking ate para bantayan ang kanilang baby ng aking bayaw na pulis. Kami ay nakatira sa isang 2-story house na may 4 na kwarto. Ang aking ate ay namamasukan bilang teller sa isang bangko at ang aking bayaw naman ay isang alagad ng batas. Isa po siyang pulis batuta na may katawang batak sa kakisigan at kutis na lalaking-lalaki. Ang aking bayaw ay edad 35, may taas na 5 feet 9 inches. At kung naka-uniforme ito ng pulis ay kapansin-pansin ang umbok ng harapan nito. Umbok na bumuhay sa aking natutulog na kalibugan. Tama po ang inyong nadinig, ka-Star Buzzers. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Pero habang tumatagal, kapag lagi kong nakikita ang maumbok niyang harapan, ay lagi akong pinapasukan ng makamundong kaisipan at isa na nga dyan ang pangarapin siyang matikman. May mga gabi na pinagpapantasyan ko ang aking machong bayaw at nagpapasarap habang siya ang aking nasa isip. Makailang ulit ko ding kinukuha ang kanyang mga brief para amoy-amuyin. Lagi din akong nakatingin sa kanya, lalo na sa kanyang maumbok na harapan at alam kong pansin ito ng aking hunk bayaw na policeman. Alam kong malaking kagagahan ang aking ginagawa. Pero di ko talaga mapigilan ang pagpantasyahan ang aking machong pulis na bayaw at ang aking di malilimutang karanasan kapiling ang aking pinapantasyang pulis batuta ay nangyari nung nag-out of town ang aking ate kasama ang kanyang mga katrabaho. Naalala ko pa ang gabing yun. Ang amoy ng ulan at ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat habang tahimik kaming nagiinuman sa ilalim ng liwanag ng buwan. Siya ang aking bayaw, si Kuya Anton, isang pulis na may matatalim na mata at malambot na puso. May kakaibang karisma na hindi ko kayang labanan. Ang alak ay nagsilbing pampadulas sa aming mga pag-uusap at ang mga salitang nabitawan ay nagbukas ng pintuan sa isang tsuktsakan na hindi ko inaasahan. Habang nagiinuman ay naghubad ang aking makisig na bayaw ng kanyang sando at ang natitira lamang ay ang kanyang boxer briefs. Hindi ko mapigilang mapalunok ng mga sandaling iyon sa aking nakita, lalo pat nakabuyangyang ito sa aking harapan. Nakitang-kita ang kanyang kaumbukan at katawang inaasam-asam ng sangkabaklaan. Alam kong matagal mo na akong gustong tikman. Kaya eto ako sa iyong harapan. Malaya mong sunggaban ang aking nag-uumigting na batuta. Malaya nating gawin ang ating kalibugan habang wala ang iyong ate. Ito ang sambit ng aking bayaw at ako bilang isang Becky na uhaw sa isang ice candy ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa at agad kong sinupsop. Dinilaan,
dinuraan at ginakol ang nag-uumigting sa galit na burat ng aking bayaw na ng mga sandaling iyon ay di mapigilan sa kanyang pagmumura. Pagmumura na ang sarap pakinggan sapagkat alam ko na nasisiyahan siya sa aking pagpapasarap sa kanya. Pagkatapos ko siyang pasarapin ay ako naman ang kanyang pinatikim ng kanyang galing sa bakbakan. Isang bakbakan na hinding-hindi ko makakalimutan. Natapos ang gabi ng kalibugan ng kanyang paghalik sa aking noo at sinabing, "Ikaw ang gagawin kong baby girl lover simula ngayon." Akalain mo yun? Babae ang tingin sa akin ng aking bayaw at feel na feel ko yun bilang isang Becky. Ang aming lihim na pag-iibigan na nagsimula sa isang maalab na kangkungan. Ito ay isang pag-usbong ng damdamin sa gitna ng pagtatago at pag-iingat. Ang bawat tsuktsakan ay isang pakikipagsapalaran, isang pagtakas sa realidad ng aming lihim. Ang mga chat messages ay nagiging aming sandata sa pakikipag-ugnayan. Ang mga tawag sa telepono ay aming naging kanlungan. Ang pagmamahalan ay nagsimula sa mga sulyap, sa mga ngiti, sa mga simpleng paghawak ng kamay na nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Ang mga araw ay nagiging linggo. Ang mga linggo ay nagiging buwan. Ang aming relasyon ay isang bulaklak na namumukadkad sa dilim. Isang bagay na dapat itago sa mga mata ng iba. Ngunit ang saya ay pansamantala lamang. Ang takot na mabuko ay laging nakabitin sa aming mga ulo. Isang anino na sumusunod sa amin saan man kami magpunta. Ang pag-ibig ay naging isang mabigat na pasan. Isang lihim na nagdudulot ng matinding pagkabalisa. Ang pagbagsak ay dumating ng hindi inaasahan. Isang araw, nakita kami ng aking ate. Ang mundo ko ay biglang nagiba. Ang sakit, ang galit, ang kahihiyan, lahat ay bumuhos sa akin. Nawala ang tiwala. Nasira ang pamilya. At ang aming pag-ibig ay nagwakas sa isang mapait na katotohanan. Ang alaala ng aming relasyon ay isang sugat na mahirap pagalingin. Isang paalala ng isang pag-ibig na ipinagkait sa amin ng tadhana. Ang natitira na lamang ay ang mapait na katotohanan ng isang pagpipiliang nagdulot ng matinding pagsisisi. Sa ngayon ay okay na kami ng aking ate. Napatawad na namin ang isa't isa at pilit kinalimutan ang kasamaang aking nagawa sa kanyang pamilya. Ang aking bayaw naman ay patuloy pa din sa kanyang serbisyo at nadagdagan pa sila ng 2 anak. Hanggang dito na lang ka-Star Buzzers at sana'y magsilbing aral ito sa mga kagaya ko na mapupusok at mahina sa tawag ng laman. Love you and have a good one.